Alam nyo ba yung nagiging problema palagi kapag bumibili tayo ng mga ordinaryong portable blender? So based on my experience, akala natin makakatipid na tayo, pero actually mas mahirap gamitin kasi ang nangyayari kasi ganito. So pag naglagay tayo ng mga kung ano man yan, kung ano mang sari-saring prutas yan, then ang nangyayari sa kanya, pag pinress natin yung power button, hindi ka agad siya umiikot kasi nai-stuck siya, hindi siya kaya ng makina kasi mahina po yung makina ng mga nabibili natin mga mumurahing portable blender. So kung gusto nyong pa rin gumamit ng example ng mga ordinary portable blender kasi mura nga siya, talagang pakunti-kunti yung paglalagay. Pero kung ilalagay mo siya ng minsanan, bawa kalahati or above sa kalahati or 3/4, talagang nangyari is based on my experience sa mga ginagamit ko dati, pag press ko ng power button, hindi na siya umiikot. So kailangan ko pa siyang i-side o kalug-kalugin. So kaya just want to share sa experience ko sa kung bibili tayo ng mga portable blender, mas maigi na talaga yung medyo magandang quality. So ito po yung portable blender na nabili ko. So keep on watching. One press to power on and one press to blend. Kung gusto mo i-stop, press mo lang yung button. Pero usually, pag pinress mo yung button niya, kusa na siyang mag-i-stop. So, hello everyone, this is Gabriel Ababat Vlogs and welcome to my YouTube channel. In this video, isi-share ko nga pala sa inyo yung aking nabiling bagong NutriBullet portable blender. So, bakit ko siya binili kasi meron akong dating ginagamit, portable blender din. Kaso 3 years na siya. So nasira na. Hindi na siya nagcha-charge. So ito na yung bago niyang kapalit. So tingnan natin kung ano ang mga specs nitong NutriBullet na to. Buksan natin. So made to travel to. So made to travel meaning talagang napakagaan niya. Kasi lightweight siya. At very compact. Tsaka hindi siya nagli-leak. Napakaganda ng kanyang mga edges niya, sarado talaga siya. So ayan. So ito yung lid niya. Then makikita natin yung kanyang lid ay pwede mo siyang i-lock. So para hindi siya tumulo. Tapos ang kanyang meron siyang handle lid. Ito yung kanyang handle lid. Tapos easy to transport. So bibit-bitin mo lang. Easy to transport. Then, charge to go. Ayan, ito siya, meron siyang Type-C port. So, ito yung kanyang bagong Type-C port. So, mga bagong technology, halos gumagamit na sila lahat ng mga Type-C port. So, Type-C port, fast charging. So, more or less, i-charge ko lang to ng mga 1 hour and a half. So, full charge na siya. So, yung kanyang LED indicator, kung mapapansin nyo, pinress ko yung button. So, full charge pa siya. In my experience sa portable blender na to, nagagamit ko siya mga almost 15 times bago ulit siya malobat. So matipid siya sa kuryente kasi one time charge din. Almost 15 times ko siyang ginagamit sa pagbe-blender. So charge on the go, napakaganda niya. Then after mo siyang ma-blender, open mo lang. Then, pwede mo na siyang isip. Aside from this, kung tapos ka na mag-blender, then i-twist mo lang siya. Ayan, i-twist mo lang siya. Pwede mo siyang i-reverse. Pwede mong gawing tubig. Dito ka naman uminom ng tubig pagkatapos mo mag-blender. So, yun ang kanyang. Tapos yung blade niya, nasa 1, 2, 3, 4 blades. Then turbo. Napakalakas nito. So paano natin malalaman kung lowbat na siya? So ito yung kanyang indicator. So pag pinress natin, so meron siyang 4 LED. So 25, 50, 75 and 100. So ipipress lang natin yan. One press to power on and one press to blend. Kung gusto mo i-stop, press mo lang yung button. Pero usually, pag pinress mo yung button niya, kusa na siyang mag-i-stop. So, matapos mo siyang i-blender, so pwede mo na siyang inumin. Napakasimple, napakadali. And ang pinaka-importante sa akin dito, napaka-powerful niya.
Kasi yung aking lumang portable blender, so kailangan ko pa siyang side to side na ganun. Kasi nga, nai-stuck siya. Hindi kasi malakas yung motor niya. Ito, napakalakas ng motor niya. So, gamit na gamit siya para sa akin kasi ko siyang dinadala sa trabaho. So, bibili lang ako ng saging, so mansanas, carrots, etc. So, i-mix ko lang siya. Then, pwede ko na siyang inumin. Then, healthy pa siya. Kasi, bumili ka ng mga preservative ng mga juices. So, ito maganda to. Hindi lang to sa, pwede rin to sa mga bata. O kaya sa mga, natin, mga lolo't lola natin, sa mga parents natin. Yung mga nahihirapan ng ngumuya, wala nang mga ngipin. So, ito yung mga recommended sa mga lola natin, so, sa mga tatay nating medyo maedad na. So, nagkukulang sila ng mga pagkain ng mga prutas. So, ito yung pinakamabilis ma-digest. So, hindi lang siya pamprutas. So, ginagamit ko din to sa mga luya. So, instead na maglaga pa ako ng luya, ang ginagawa ko sa kanya, nagcha-chop na ako ng mga luya, then, yung pinaka-juice niya, sasalain ko. Then, haluan ko lang ng water. Mainit na tubig, tsaka honey. So, meron na akong salabat. Yung measurement niya nga pala is up to 100 ml, up to 450 ml. So, pwede mo siyang lagyan ng maximum 450 ml. So, daily ako nagju-juicing. So, iba't iba. Pero madalas kong ginu-juice is saging, fresh milk or laban. Dito kasi sa Qatar, laban yung tinatawag namin. Or fresh yogurt and banana. So, madalas kong ginagawa. So, sometimes naman grapes, cherry. And yung minsan naman cucumber, honey, and lemon. Kung meron ka nito. Kasi, actually, bibili ka ng, so nagkukos din siya ng mga 100 to 150 or 10 to 15 reals. So, hindi mo rin alam kung pure talaga yung ginagamit nila o hinahaluan nila ng tubig. So, unlike nito, kung mag-i-spend ka ng 150 pesos or 100 pesos or once a week ka gumagamit nito, bumibili. So, imagine 150, 300, 600. So, in 2 months, almost nakabili ka na ng isa nito. Pero, kung meron ka nito, ang laki ng masisave mo, then, anytime, pwede mo siyang gamitin. So, yung advantage niya. And, of course, on top of the line, healthy siya. Makakatulong to sa kalusugan mo. Hindi nga pala to sponsor ng NutriBullet. So, nagustuhan ko lang siya dahil, of course, kilala na rin yung brand niya. At saka, malakas talaga yung motor niya based on my experience. Kaya, recommended. Hindi po sponsor ng NutriBullet to. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, click nyo lang po ang like and subscribe. Makakatulong to para makilala tayo ni YouTube sa kanilang algorithm. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta.